Dok, may naging biro kanina. Kahit daw medyo malaki yung are at mahaba, hindi talaga aabot kay baby. Oo, hindi talaga aabot yon. Ang hirap. Sa maternity health clinic na ito, laging mahaba ang pila. Hindi na uubusan ang mga nagpapacheck up na buntis. Ayon kasi sa datos, meron daw 3 sanggol na sinisilang sa Pilipinas kada minuto. Ito ang tanong, kaya pa ba makipaglabing-labing sa partner habang bilog na bilog pa ang tiyan? Ito ang tanungin natin sa kanila. Magandang umaga po! Kamusta ho lahat? Kamusta? Hello, baby! Game naman magkwento itong mga buntis natin. Sari-sari ang kanilang mga opinyon at mga karanasan. Nandyan yung kayang-kaya pa. Hindi daw hadlang ang malaking tiyan sa paglalabing-labing. Dadaanin lang daw sa posisyon at pagiging dahan-dahan. Meron naman daw na maselang ang pagbubuntis. Kaya naman umiiwas na sila sa pagtatalik dahil nakakaramdam sila ng sakit. Meron naman na sumusunod lang daw sa payo ng doktor na makipaglabing-labing, tuloy-tuloy lang para mapadali ang kanilang panganganak. Marami na rin kaalaman tungkol sa ligtas na pagtatalik habang buntis. Pero ganun pa man, meron pa rin mga iilang tanong-tanong dyan kung talagang sigurado at safe si baby. Ito yung mga tanong na dalhin natin sa isang doktor. Samahan niyo ako para kausapin si Dr. Isa dito sa episode natin ng Sex and the Body. Ito si Dr. Isa Matibag, isang OBGYN at eksperto sa usapan sexualidad ng kababaihan. You know, Doc, kagagaling lang namin sa isang clinic yung Buntis Day. Marami silang tanong sa pagbubuntis nila na minsan daw nahiya silang itanong harap-harapan sa doktor kahit na gaano daw ka-friendly yung doktor. So, ako na lang ang magtatanong sa'yo. Sige, sige. Doc, safe ba mag-sex kahit buntis? Yes, actually, generally safe naman pag magsa-sex pag buntis ka. May maraming layers na nagpaprotect kay baby when you are having sex. So, yung very first natin na layer is yung cervix natin, no? So, yung cervix, yun yung bukana ng matres or ng bukana ng bahay bata. So, usually around 3 to 4 centimeters ito. So, medyo makapal talaga, di ba? And then, syempre, after nun, meron pang other protective layers katulad na laman ng mucus plug. It also has protective effects kay baby kasi hindi nakakaakyat ang mga bakterya at kung ano man sa loob ng matres. Pagkatapos, si baby din ay napapalibutan ng tinatawag natin na amniotic sac and amniotic fluid. So, yun yung panubigan ni baby. So, yun, caution din ito para kay baby para maprotektahan din siya. Doc, sinabi mo na ngang safe, pero yung ibang natanong namin, nahihiya daw sila. Alam mo kung kanino? Kanino? Dun sa baby na nasa loob. Nahihiya sila. Baka daw naririnig o kaya nakakaramdam. Katulad nga na sabi ko kanina, maraming layers na nagpaprotect kay baby. So, isa na nga doon ay yung amniotic fluid or yung panabigan niya. So, imagine mo na lang pag nasa swimming pool ka. Naririnig mo ba yung ibang tao? Hindi masyado, di ba? Doc, may naging biro kanina. Kahit daw medyo malaki yung are at mahaba, hindi talaga aabot kay baby. Oo, hindi talaga aabot yon. Ang hirap. Pero, is there such thing as too much? Pagbuntis, too much sex? Meron bang ganon? Meron din naman. Lalo na kung nagkakaroon na nga ng preterm labor na nagkaroon ng contractions at bumukas yung cervix, syempre pag gano'n, hinay-hinay muna. Or pag nagkaroon ng spotting and bleeding na hindi masyadong kaaya-aya din, no? Yun din. Stop muna pag gano'n. Kung meron siyang mga problema katulad ng preterm labor, may spotting, or threatened miscarriage, dun muna siya kailangan maghinay-hinay talaga at kailangan magpa-check up din sa doktor. Meron bang mga posisyon na pagtalik para mas maging safe
Oo. So, sa unang mga buwan ng pagbubuntis, syempre maliit pa naman ang tiyan, kahit anong position na comfortable si mommy, okay naman. Pero syempre 'pag lumalaki na yung tiyan, may mga ibang position na syempre mas mahirap na para sa babae. So, yung mga missionary, baka mas mahirap na kasi nadadaganan yung mga malalaking blood vessels na pwedeng makahinder sa blood flow kay mommy at saka kay baby din. So, pwede din yung mga side lying kasi syempre mas comfortable kay mommy pag naka-side kayo pareho, pag naka-cowgirl position si mommy or girl on top. So, pwede yung mga position na yon. Ang dami-daming pagbabago at dala ng hormones na naa-activate pagbuntis. Kasama na dyan yung paninibago sa nagbabagong katawan. Yung iba, in love sa kanilang katawan. Yung iba naman, halos hindi na raw nila makilala yung katawan nila. Yung mga pagbabago na ito ay nakakaapekto din sa kagustuhan makipagtalik. May iba na lalong give na give. May iba naman na nahihiya. Alam naman natin na hindi kumpletong usapan natin kung hindi natin pag-usapan yung emosyonal. Kinakailangan ng isang nagdadalang tao ang aruga at suporta ng kanyang kabiyak at ng kanyang pamilya. Usually talaga sa start ng pregnancy, we have to advise both males and females na marami talagang changes na pinagdadaanan yung babae pag nagbubuntis ito. At kailangan talaga yung suporta ng lalaki sa kanyang partner ay talagang kailangan sa panahong ito. Hindi lamang sa emotional support, pero sa mga maliliit na bagay na ginagawa sa bahay din, na dapat kailangan na-feel din ng babae na nasusuportahan siya ng partner niya. Eto na, Doc. Kung ang purpose nga ng pagtatalik ay para makabuo ng bagong buhay, eto na, nagbuntis na, bakit pa kailangan mag-sex? Oo, sa totoong buhay kasi din, no, a lot of the times na nagsisex tayo, medyo yung purpose kasi din is non-reproductive. So, meron din ganong aspect yung sex na it promotes bonding, couple interaction, at marami din namang good benefits of sex, tulad ng release of endorphins or yung happy hormone natin, nakaka-relax din naman ito. At syempre, pag nagbe-benefit at pag masaya si mommy, no, masaya din naman si baby. Kompleto ang payo ni Doc. Hindi lang sa pagbubuntis at sa mga pagbabago ng katawan ng isang babae. May relationship advice pa. Hatid natin itong mga payo ni Doc sa ating mga buntis. Hindi masama ang pakikipagtalik habang buntis, kahit na malaki ang tiyan. Pero higit pa sa pag-iingat sa pagtatalik, pag-iingat at pag-alaga sa buntis o nagdadalang tao ang pinaka-importante. So ayan, tuloy-tuloy ang ligaya, tuloy-tuloy ang bonding, at tuloy-tuloy din ang ating kaalaman tungkol sa ating katawan. Tandaan natin, ang pagkakilala sa ating katawan ay ang pagkilala sa ating sarili.